Kabilang ang sektor ng kalusugan sa mga masusing tinututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay para matiyak ang dekalidad pero abot kaya na serbisyong medikal sa mga Pilipino. Ang naisakatuparan na health programs at projects ng pamahalaan tungo sa bagong Pilipinas, alamin natin sa sentro ng balita ni Jana Madrid. Hindi ko makalimutan ang payo sa akin ng aking ama. At sinasabi niya sa akin, alalahanin mo yung healthcare system natin. Hindi mo may enjoy pagsama sa inyong pamilya at lahat ito ay mas mahalaga sa yaman, mas mahalaga sa sikat. May mga laban na hindi napapanood sa telebisyon. Tahimik itong nagaganap sa loob ng mga emergency room, dialysis center at mga ward ng pampublikong ospital. Ngunit sa labas ng mga silid na ito, may isa pang laban na hinaharap ang maraming pamilyang Pilipino. Ang pangambang baka hindi kayanin ang halaga ng pagpapagamot. At para maibsan ang pasaning ito, patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ang iba't ibang programang pangkalusugan na layong mailapit ang serbisyong medikal sa mas maraming Pilipino. Mula sa pagpapalawak ng mga benepisyo ng PhilHealth, pagpapatupad ng zero balance billing, hanggang sa pagtatayo ng mga specialty at bukas centers, ilan lamang ito sa mga hakbang na isinulong ng administrasyon para mapatibay ang sistemang pangkalusugan ng bansa. Sa loob ng 3 taon, pinarami natin ang mga pampublikong ospital at specialty center. Nariyan na rin ang 53 bukas center sa 32 lalawigan sa bansa. May libreng check-up, x-ray, lab test at iba pa. Ito ay para sa agarang serbisyong outpatient na hindi na kailangan magpa-confine pa sa ospital. Asahan ninyo, marami pa ang ating bubuksan na bukas. Sa halip na maghintay na umabot pa sa pagka-confine, layunin ng mga bagong urgent care and ambulatory service o bukas centers na maagang matuklasan ang mga karamdaman at maibigay agad ang kinakailangang gamutan. Sa kasalukuyan, mayroon ng 62 operational na bukas centers sa iba't ibang panig ng bansa na nagsisilbing unang takbuhan ng mga pasyenteng nangangailangan ng agarang serbisyong medikal. Maraming salamat po unang-una kasi sobrang laking tulong po sa amin nito. Hindi na po kayo matatakot magpakonsulta. Wala ka nang iisipin eh. May mga libre na ngayon katulad ng bukas center. Sa realidad ng buhay, hindi lahat ng karamdaman ay natatapos sa isang konsultasyon lamang. Para sa mga pasyenteng nangangailangan ng mas maraming gamutan, patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ang mga benepisyo sa ilalim ng Zero Balance Billing at PhilHealth Yakap program. Isa ang pamilya ni Rica Ligo sa mga nakinabang sa programang Zero Balance Billing. Nang makonfine ang kanyang ama, hindi lamang ang kanyang kalagayan ang kanilang pinangambahan, kundi pati ang posibleng gastusin sa pagpapagamot. Sobrang saya naman po kasi malaki po yung bill niya, tapos lang po yung sahod niya din po, di namin kaya bayaran po. Uulitin ko. Wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Minsan, ang pagpapagaling ay hindi isang mabilis na proseso, kaya't para matiyak ang tuloy-tuloy na pag-aalaga sa mga Pilipino, pinalalakas din ng pamahalaan ang PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan program. Nais po ng ating gobyernong kayo'y yakapin at ilayo sa sakit. Dahil alam po natin lahat naman tayo di kaila magkakaroon ng sakit o may mga kamag-anak na may sakit. Bukas ito sa lahat ng miyembro ng PhilHealth at kanilang mga dependent. Sa pamamagitan ng mga Yakap Clinics, maaaring makatanggap ang mga benepisyaryo ng libreng konsultasyon, mga kinakailangang pagsusuri at hanggang 20,000 pisong halaga ng mga gamot bawat taon. Ito ay alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na palawakin ang mga benepisyong pangkalusugan sa ilalim ng PhilHealth bilang bahagi ng layuning gawing mas abot kamay at mas epektibo ang serbisyong medikal para sa bawat Pilipino. Binaba natin ang serbisyo ng healthcare natin para mas malapit doon sa pinanggagalingan ng ating mga magiging pasyente at hindi na kailangan magpa-confine sa malalaking ospital.
Kaya maayos na yung problema nila. Kaya yan ang layunin talaga nitong ating yakap program. Habang patuloy na pinaiigting ang mga serbisyong pangkalusugan, dumarami rin ang mga Pilipinong nangangailangan ng mas komplikadong gamutan. Isa sa mga tinutugunan ng pamahalaan ang pagdami ng mga kaso ng chronic kidney disease o CKD. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahigit 11% ng mga Pilipino ang apektado ng sakit na ito. At para matugunan ang pangangailangang ito, itinatayo ang NKTI Legacy Building na inaasahang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. We are 80% of the way. Kulang na lang, kaunti na lang. At matutupad na natin yung universal healthcare. My aspiration, of course, is to achieve the dream of universal healthcare for all our people. Ang pangako para sa abot kamay na serbisyong medikal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino ay unti-unti nang naisa sa katuparan sa pamamagitan ng mga programa, benepisyo at mga modernong pasilidad na pangkalusugan. Ito ay ilan lamang sa maraming hakbang ng pamahalaan para tiyakin na ligtas, maayos at malusog ang ating mga kababayan. Jana Madrid para sa Bayan.